Okay, mag-focus tayo sa nakalagay na percentage dito. Pero hindi talaga to yung sa Indonesia. Dito lang muna tayo para hindi tayo malito. Kasi meron tayong 10,000 barrels of oil production, gross production. So yung FTP o first tranche petroleum usually sa Indonesia, 20% yan. Pero dito, 5 to 10%. Sige, gawin natin 20% of 10,000 barrels. So that's 2,000. Yung 2,000 na yun, apply, ito yung sinasabi ko kanina na ina-apply agad yung profit sharing o profit split sharing. So, naka-standard na sa Indonesia based sa third generation PSC nila na malito. In reality, 73% yung napupunta sa Indonesian government and 26% lang yung sa contractor. So, yun. So, profit sharing split, FTP, no? And FTP. Yung FTP, yung Indonesia, yung sa 20% na yun, may kikitain na kagad ng government. Diretso yun sa government ng Indonesia. Dito, may kikitain na rin ng government, pero hindi pa yung diretso sa kanila. No? Okay, sige. Hindi pa yung diretso sa contractor. Bakit? Sige, nahin muna natin to. Dahil first, 'di ba, meron naman ang contractor na cost recovery, 'di ba? Yung sineset nila na percentage na diretso na pupunta sa kanila without tax. Ito yung cost recovery, ito yan. No? So yung FTP, after mabawas yung cost recovery and FTP dito sa gross production, madadagdag pa yun siya dito, no, sa net take income na a-applyan ulit natin ng profit split sharing, no. So after ma-apply yung profit split sharing between Indonesia and contractor, dito naman papasok yung yung domestic market obligation, in which yung contractor ay obligado na mag-share ng 25% sa market. No? So, nag-share sila ng 25% sa market, kaya color pink to. Diretso kasi yun sa yung kita niyan, diretso dito sa Indonesian government. Pero, merong ibinabalik ang Indonesian government na 15%, almost 15% na domestic market obligation fee na 15% niya. So, kaya to color blue kasi papasok naman siya sa contractor. So, yun. Ito lang naman yung nadagdag sa flow at saka yung FTP. No? And dalawang split sharing na dalawang split shared sa flow diagram na to. So, hindi muna tayo mag-compute ngayon. Next week, maghanap ako ng example maganda. Saan ako? Yun. So, DMO fee ngayon, ito na yung net take o taxable income ng contractor, which is taxable pa. So, dito sa kinita ng contractor, papatong pa yung income tax ng government. So, mababawas yun, pupunta sa government, diretso sa Indonesian government take. And then, yung kaninang net profit na binawasan na ng tax ng government, yun kayong mapupunta sa contractor as their net profit. No? So, yun. Kaya, mababa ang nagiging share ng oil and gas company in Indonesia. Pero, malaki naman yung nagiging ng government. Kaya siya applicable o ina-adapt ng ibang bansa sa Southeast Asia. So, ito yung third generation na under PSC ay split sharing split profit sharing, no, between the government and the contractor. So contractor share only is 26.78% and government share is 73.21, no. So yeah. So malaki talaga kinikita ng government. Okay, so yun. Next week na lang tayo mag compute ng lahat ng mga ito. Ganap lang ako ng example. Maayos. Tanong.
track lang ang attendance. Tanong kaya? Wala po, sir. Wala naman po ako, sir. None so far po. Sir.